Di ko alam, parang feeling ko ang hirap maging K-pop idol. Kasi kailangan talented ka sa pagkanta, sa pagsayaw, maganda yung image. Although mga helpful naman na skill yung mga binanggit ko. Pero para sa akin yung pinakamahirap yung mag-maintain ng public image. Kasi kailangan di ka nagkakamali, kahit bad trip ka, kailangan mong umiti sa harap ng mga fans. Kasi may mga camera, baka makancel ka eh. Di ba ang hirap? Pero paano kung lumaban din sila ng mga demonyo? Puta, di ba mas stressful pakinggan? Kaya nung almost 1 year ago, nakita ko to nag-top sa Netflix. K-pop Demon Hunters. K-pop Demon Hunters. Dalawang bagay na hindi ko ine-expect na makita sa isang sentence. So, iniisip ko, magiging walang kwentang palabas na naman to na sinusubukan lang pumaldo dahil sa kasikatan ng K-pop. Pero nung pinanood ko, okay, gets ko na. Kasi pinakita ng palabas, nung unang panahon, nilusob ng demonyo yung mundo. Nangihigop sila ng kaluluwa tapos dinadala nila sa hari nilang si Guima. Tapos meron ditong girl group na may 3 miyembro tumalo sa mga demonyo. Kumakanta sila sa paligid kasi yun yung nagbibigay ng pag-asa sa mga tao na huwag matakot. Tapos yung mga kanta nila dito, nagbibigay ng protection tapos tawag nila doon Honmun. Tapos bawat generation may mga girl group na pumapas lang ng demonyo hanggang sa present. Pero yung 3 to, yung pinakabagong group na Huntrix, sa kanila nakasalala yung mundo kasi sila yung may kakayahan na gawing permanente yung proteksyon na laban sa mga demonyo. Tapos yung tawag nila doon Golden Honmun. Tapos dito ko lang naisip, hindi militar, hindi mga pulis, hindi rin mga pare yung unang depensa laban sa mga demonyo. Mga idol group. Paano kung ganito tayo sa Pilipinas? So halimbawa, nasa loob ako ng bahay ko sa Cavite, hinihigop ng demonyo yung kaluluwa ko. Tapos biglang lumabas si Bini Colette, si Bini Mika, sino pa ba yung iba? Basta si Bronny James, binabato nila ng buko yung demonyo habang kinakantahan ako ng pantropiko. Parang nakikita ko namang gagana to kasi may libre na akong concert tapos I feel safe. Thank you, Bronny James. Kaya hindi pwedeng malaos tong grupo na to. Pag bumagsak yung karir nila, sasakupin na tayo ng mga demonyo. So, yung mga fans dito, yun na yung nag-introduce sa mga membro na bias nila. Paborito ko si Mira. Siya yung lead dancer na may galaw, hindi galaw-gaw. Nandito kami para kay Zoe. Siya yung rapper tsaka lyricist ng grupo. Malupit siya mag-rap parang si Eminem. So, you better watch out. Tapos si Rumi, yung leader ng grupo, anak siya ng nakaraang membro ng K-pop group pero namatay nung sinilang siya. Tapos yung kagrupo niyang si Celine, yung tumayong nanay niya tsaka yung bumuo ng Huntrix. So magkakaroon na sila ng concert. Pero yung mga bida natin, nagpo-food trip pa sa eroplano, naghahanda para sa performance nila. Pero nakatanggap sila ng tawag sa manager. Nasaan na kayo? Inaantay kayo ng mga fans. Kasi kaya pala, hinijack sila ng mga demonyo tapos di man lang nila tinago yung sarili nila ng maayos. Nung nag-reveal na sila ng totoong anyo, sinabi nila, kakainin namin yung mga fans nyo. Wow! Wag yung fans namin. Subukan yung saktan yung fans. Kayo lang ang iiyak sa sakit. Tapos biglang nagbago yung background ng eroplano. Nagkaroon din ng background music. Ano tong naririnig ng tenga ko? Parang malupit to okay? Okay, malupit pala to. Parang napapano ko. Lupit ng tugtog, ang lupit ng choreography. Talagang hawak nila yung beat. Tapos nagbago na naman yung background. Naglabas sila ng sandata. Sa scene na to, naalala ko yung KDA, yung sa League of Legends. Kuhang-kuha nila yung vibe. Lalo na yung sinabi nila yung dan. Na-inspire ako dun. Tapos since sumobra na yung eroplano sa destination nila, sila na yung nag-adjust, nag-skydiving, walang parachute na suot. Na-hit nila yung landing ni Tony Stark doon sa Iron Man 2. Naka-attend sila ng sarili nilang concert nang hindi halatang nakikipaglaban sila sa demonyo. Sa lupit nung hype ng concert, unti-unti na namang nabuo yung Honmun. Kaya yung mga demonyo, hindi na naman makakalusob. At yun na yung storya kung paano naging fan si Milkshake ng Huntrix. So ngayon yung demonyong flight attendant kanina sinunog ni Guima kasi palpak sila eh. Tapos pinagalitan din yung ibang mga demonyo. Tapos biglang nag-pull up tong demonyo na may gitara galing sa taas na nag-Aura farm. Si Gino. Tapos meron siyang bright idea para sa hari niyang si Guima. Which is gumawa ng boy band. Tapos lahat sila nag-flex ng jawline, yung mata, tapos yung dalawang demonyo na to. Oo, gagana yan. Okay. So umabot sa top 1 yung kanta nila kanina. Sa sobrang angas na beat nila yung Twice. Tugtugan ko to ng high school eh. Pero huwag kayo maingay, sekreto lang natin yun. Tapos ng lahat na yan, deserve nila ng break. Pero si Rumi hindi mapakali. Nag-release bigla nung kanta, kaya napilitan mag-promote yung mga kasama niya, which is nakakainis, nakapang-groove na silang dalawa, ready na mag-chill, tapos bibiglain magtrabaho.
Nakakainis kaya yun. So yung kanta na ni-release, yung Golden, also a banger by the way. Intro pa lang, ubus na yung hininga ko kasi bawat linya merong ha. I was a ghost, I was alone, ha. Nenenen. Ha! Nai-enjoy yun ng mga fans nila kasi literal ito yung buhay ng mga idol nila eh. Si Zoe may double life, si Mira yung naiiba sa pamilya, siya yung problem child tapos medyo naging wild. Cause now that's how I'm getting paid. Yung pagrebelde niya yung naging dahilan kung ba't siya naging successful ngayon kaya nagpi-flex siya dito. Literal na sumabay sa paglipad ng eroplano tapos ginto, golden, yan ang flex. Tapos itong si Rumi merong tinatagong problema. Meron siyang mga tattoo sa katawan na nagpapatunay na isa siyang half demon. So, ibig sabihin yung nanay niya tsaka yung demonyo angas. Pero pinipili niya yun itago kasi iniisip niya hindi siya tatanggapin ng mga agrupo niya tapos malapit na nila magawa yung golden na honmon. Kaso yung pagiging half demon niya yung pumipigil sa kanya. Habang ginagawa yung promotion, nawawalan siya ng boses. Wait lang guys, isa pa, take 2. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to. Anong nangyari sa boses ko? Shining like I'm born to. Bakit nangyayari sa akin to? Why? So nung pag-uwi niya, sinabi niya sa grupo may problema siya sa boses niya. Kaya tinuro ni Zoe yung doktor na magpapagaling ng boses niya. Binigyan siya ng gamot pero juice lang naman. Tapos nung paglabas nila, meron silang mga lalaki na nakita sa daan. Parang malakas yung aura, maangas yung drip, puputok yung damit. Hindi impressed si Rumi sa mga lalaki na nakita niya. Not until makita niya si Gino. May K-drama moment sila dito na slow-mo na nagkabanggaan, kumalat yung mga gamit sa sahig, inabutan siya ng kamay. Wow, sweet. Pero na fake news. Mag-ingat ka kasi. Well, obviously, na-open sila dun, sinundan nila. Tapos biglang may boy band na lumitaw out of nowhere. Tapos yun din yung bumangga sa kanila kanina, yung mga Sadja Boys. And sa part na to, ang ganda ng kanta nilang Soda Pop. Nung napakinggan ko, talagang refreshing. You're all I can think of, every drop I drink up. You're my soda pop, my little soda pop. Sobrang catchy kahit yung Tagalog dub. Mas maganda pa to kaysa kanina eh. Kahit yung balikat ng mga bida natin nagbavibe. Kahit mga senior kinikilig. Pero nalaman nila na mga demonyo pala yung mga to. Yung kaninang mga nasa impyerno, plano pala nila yung manguha ng mga fans ng Huntrix para di nila mabuo yung Golden Honmon. And sa totoo lang gumagana eh. Alam ko, sabi ko kanina fan na ako ng Huntrix pero parang nagdadalawang isip na ako eh kasi nakapag-compose sila ng kanta na literal tungkol sa paghigop ng kaluluwa na para lang silang umiinom ng soft drinks. Kaya nag-ready yung Huntrix dahil aambushin nila sila. Hinabol nila sa bathhouse na panlalaki tapos dinumog sila ng mga demonyo. Habang yung dalawa nakikipaglaban, nakipag 1v1 si Rumi kay Gino. Nakalmot yung costume niya kaya nalaman na isa palang demon si Rumi. Isa ka ring demon? Muntik na makita nung dalawa yung marka ni Rumi pero sabi ni Gino, I got you. Bigla na lang siya nagkaroon ng pantakip sa braso. Kaya nung nabuo silang tatlo, natalo nila yung mga NPC na demonyo. Ngayon nabother si Gino sa na-witness niya. Sinabi niya kay Guima kaya naisip na magagamit nila yon sa kanilang advantage. Tapos makikita naman dito na unti-unting nasisira yung Honmon kasi nawawalan na sila ng mga fans tsaka isa na ako dun. Kaya nag-decide yung grupo na gumawa ng diss track. Nung bumalik si Rumi sa kwarto niya, may nakita siyang ibon na may 6 na mata. Tapos tigre na hindi mapakali kapag may natutumbang bagay. Tapos binigyan siya ng invitation na makipagkita kay Gino. Kwento yung buhay niya, na tao lang din siya dati tapos nagbiktima siya ni Guima. Pero dadalawang isip pa rin si Rumi, ayaw niya maniwala. Ngayon we-witness nung manager na grabe pala yung epekto ng Sadja Boys kaya unti-unti rin nasisira yung Honmon. Kaya mas marami silang kinakalabang demonyo na kumakalat din sa lugar nila. Kahit dun sa fan meet ng Huntrix, nagawa pa ng Sadja Boys na hatiin yung fans nila. Si Mira naman nakakaramdam na ng bullshit kay Rumi na parang meron siyang tinatago. Kasi after niya makipag-usap kay Gino, parang naaawa siya sa mga demonyo na baka biktima lang din sila ni Guima. Pero di nila alam, ang dami nang naghihigupan ng kaluluwa. So nag-decide si Rumi makipagkita ulit kay Gino. Nagplano na tulungan manalo yung Huntrix sa next Idol Awards para di na sila gambalain ni Guima. Tsaka para mawala na din yung mga marka nila na demonyo sa katawan. The whole time, habang nakikipaglaban sa mga demonyo, nagsasagutan sila ni Rumi tsaka ni Mira. Kasi tapos na yung diss track nila tapos ayaw ni Rumi i-perform. Unti-unti na nasisira yung Honmon kaya ang daming mga demonyo na nagsisilabasan. Natalo nila lahat sa train pero yung mga pasahero naglaho na.
Tapos ngayon si Rumi nakipagkita na naman kay Gino, nagkaroon sila ng moment dito, nag-duet sila tungkol sa pagiging komportable sa isa't isa. Kasi parehas silang may marka ng demonyo. Tapos imbis sa agrupo niya na by the way matagal niya nakasama, kay Gino siya nagpapa-comfort. I mean, pogi kasi. Naintindihan ko naman. So nagkabati muna yung grupo ng Huntrix bago sila mag-participate sa Idol Awards. Nagkasalubong sila ng Sadja Boy sa backstage pero hindi pala sila nag-perform kaya nagkaroon ng chance yung Huntrix na for the first time mag-perform ng live sa bago nilang kanta na Golden. Kaso sa kalagitnaan ng performance nakita nung dalawa na kinikidnap yung manager nila ng mga demonyo pero lahat pala sila demonyo. Plano lang pala yun para maghiwala yung grupo tapos biglang nagbago yung tugtog. Nagulat si Rumi sa stage, wala siyang kaalam-alam sa nangyayari tapos mga kasama niya nag-perform mga demonyo pala in disguise. Tapos in-expose nila si Rumi na isa ring demonyo. So nag-walkout siya sa stage tapos nakita siya ng mga tunay niyang kagrupo. Natakot sila, nagalit kasi nilihim niya yung sikreto niyang marka pati pakikipagkita niya kay Gino eh. Syempre nagkaroon na sila ng trust issue tapos tinutukan pa siya ng mga sandata nila. So hinanap niya na lang si Gino, doon na lang siya magpapa-comfort. Pero only to find out, niloko lang din pala siya. Tapos yung tunay palang pas ni Gino is iniwan niya yung pamilya niya nung umangat siya sa buhay. Tapos sa sobrang guilty niya doon, gusto niya din burahin ni Guima yung mga alaala niya. And dahil sa nagkalat yung Huntrix doon sa stage, bumagsak sila sa rankings. Kaya dahil doon, ang laki na nang nasira sa Honmoon tapos na-hypnotize silang lahat. Yung manager nila, yung dalawang to, talagang na-dominate sila ng mga Sadja Boys. Yan ang gusto ko. Sinubukan kausapin ni Rumi si Celine pero sinabi lang na takpan niya na lang yung marka niya imbis na i-accept yung sarili niya. Tapos ngayon nagkaroon naman ng last na concert yung Sadja Boys pero this time sobrang honest na nila. Kanina yung kanta nilang Soda Pop hindi obvious na tungkol sa paghigop ng kaluluwa. Tapos ngayon hindi na nila tinatago. Kaso medyo dark na yung scene dito kasi na brainwash na silang lahat na parang kulto. Tapos sinasacrifice nila yung kaluluwa nila papunta doon sa malaking apoy. Literal na sumasamba ng demonyo. Pero biglang lumitaw si Rumi, kumakanta siya, naririnig ng mga agrupo niya na wala yung brainwash, kinalaban nila yung mga demonyo na sumugod hanggang si Guima naman yung kalaban. Pinugahan si Rumi ng apoy tapos biglang nagsacrifice si Gino, biglang bumait si bro, my time has come. Napapalibutan na sila ng aura, ginamit nila yung kapangyarihan ng music para matalo lahat ng demonyo pati ang final boss na si Guima. Naligtas nila yung mga tao, hindi na sila brainwashed, pati fans nila bumalik na rin. The end. Hindi, Sadja Boys pa rin talaga. Ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasala.